Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mega love shout out to my #1 supporters who keep on watching my video and bullying me for my accent. Ayan. So, for today's video guys, sa mga first timer, hindi ka marunong magtrabaho, hindi mo alam yung household chores, ganun yung struggle ko nung bago ako. Yan yung naglalaro sa isip ko, is yung pinanghahawakan ko lang and yung sandata ko nung time na yun is yung training ko sa TESDA. So, hindi ako marunong magplansya, maglinis ng toilet, lahat-lahat hindi ako marunong. Ang alam ko lang is maghugas ng plato, and yung alam ko na hugas ng plato is 2 beses banlawan. So ayun lang yung alam ko, paghugas. And then sa paglinis ng bahay, wala talaga akong alam, wala. Magwawalis, ayan, pero pag mamap, hindi ko rin alam. Pag nangihiram nga ako ng map doon sa staff ng mall, hirap na hirap nga akong itulak yung map nila. So wala talaga. Sa pagsampay, marunong ako, and syempre, sa paglaba, hindi. Sa pagplansya, hindi rin. Yun yung mga question, lalo pag first timer ka, yun yung mga question sa'yo kung paano mo matututunan ang mga trabaho ng domestic helper, lalo na dito sa Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, maliit lang yung bahay. So, makikita talaga nila pag may marami kang mali. Kaya, question talaga yan sa akin nung bago ako. And, alam nyo ba, every day, tinatanong ko yung sarili ko, binibilang ko yung calendar kasi may calendar silang maliit sa labas. Binibilang ko. Pag terminate ako ng amo ko ngayon, naka 19 days na ako. So, i-terminate niya ako, meron akong 32,000 plus 19 days. So, meron akong nasa 51,000 na dala. So, every day kinakount ko yan pag terminate ako, and yun yung araw ng pinasok ko. So, kapag natapos ko yung isang buwan, masaya na ako. Ay, susunod na buwan naman uli. So, halos 4 na buwan kong tiniis yan, na tinitignan ko uli yung calendar. And grabe, yung isang araw is sobrang palang tagal kapag inaantay mo. So, ayun yung natutunan ko. And ang natutunan ko sa TESDA is kung paano linisin, and may kasama nga ako. Buti kamo, hindi ako yung natukahan. Merong sa toilet, 'di ba, sa merong brush doon na pang brush sa bowl. Ang ginawa kasi, buti ka mo, hindi ako doon napunta, hindi ko rin alam kung paano gamitin yan. Ang nangyari is, yung isa yung Muslim na sa naman sila, Nadia yung pangalan niya, sa Middle East naman sila pupunta. So kami yung magkasundo. So nakasunod siya sa akin. Buti natapos na ako doon, minanimani ko, and then nilayas ako kaagad. And then sabi ngayon nung baklang nag-a-assist sa amin, yung assessor ng TESDA, na doon siya yung pipirma kung makakapasa ka or hindi. So sabi niya, so ngayon, sabi niya doon sa kasama ko, ngayon, ituturo mo sa akin kung paano gamitin or paano linisin yung toilet. Oh my gosh, ang ginawa nung kasama ko, nakatingin lang ako. Buti kamo hindi niya ako nahuli. So, nakatingin ako dun sa gilid. And then, ginawa ng kasama ko, yung brush sa bowl, binrush ba daw? Binrush niya sa sahig. Binrush niya talaga. Tapos sumigaw yung assessor. Hoy, bakla! Sabi ganun sa kanya. Anong ginawa mo? Madumi yan. So ngayon nataranta yung yung kaibigan ko, binrush ngayon doon sa may upuan ng toilet. Ay puta, sabi niya, ano ka ba? Hindi ka nakikinig. Sumigaw na talaga yung assessor. Hindi ka nakikinig. Hindi mo ba alam na yan yung kinukuskus tai yung nasa niyan? May mga tai yan. Sabing ganun doon di napagalitan siya. Ngayon namula na siya. And then, ay, ano nga ang number mo? Ano mga letter ba kami noon or number? Sabi niya, parang number 1 ata siya. Tapos sabi niya, okay. Sabi ganun. Tapos nilagyan niya doon ng note, ng X ata, or note. Basta nilagyan niya ng note yung papel nun. And then, pag alis nung bakla, sabi niya sa akin, siniko niya ko, ikaw kasi, dapat binilisan mo para hindi ako yung nakita tuloy ako, tinuro-turo mo pa ako dito. So natawa tuloy ako. Alam niyo, yun lang yung pinanghahawakan ko, yung bed setting. Hindi talaga ako marunong yan, wala talaga akong alam, promise. Pag ayos ng higaan, iba higaan namin doon sa katre, diba? Iba yung higaan namin, hindi namin kailangan mag bed setting. And then ang ginawa ko pagdating dito is tinuruan naman ako ng amo ko,
thanks God naman and thankful ako. Kasi 3 araw siyang nagturo sa akin sa mga dito sa bahay, and then yung mga luto-luto, inunti-unti niya. Kaya siguro pagka na-terminate ako or pagka umalis ako dito, panibagong turo na naman siya, mapapagod na naman siya kasi ang dami na siyang tinuro sa akin, ininvest sa akin, and biglang aalis nga ako, ganyan. So, ano talaga, kawawa siya. Naisip ko palang naawa na ako sa kanya. So, yung mga gawaing bahay, madali nyo lang matutunan. Ito yung ano namin, yung vacuum namin. Mahirap din siya, pero kailangan tandaan mo talaga. So, sa pagpa-plancha, alamin nyo yung tela. Yung madulas na tela, wag nyong planchahin yun ng direct. Planchahin nyo na merong patong sa taas para hindi siya masunog. So, nasunog ko yung kabayo ng plancha namin nung unang araw ko. Kasi finol ko. Kaya pala, nung nasa Pinas ako, parating nasusunog yung damit ko pag nagpa-plancha ako. Kasi pino-full ko siya. So, ito guys, andito yung plancha sa akin. Ayan. So, meron siyang number dito. Ayan, number. Ayan. So, iniikot yan. Yung number 1 is, ito yung delikado na mga tela. Itong ganito na parang ano, kailangan mo talagang planchahin. Ito 2.5 to or 2.5, ayan, or 2 pwede. So, yung pinaka maximum is, hindi nga ako nagma-maximum kasi nakakatakot, nakakasunog siya. May ano na kasi yan, ayan, nasunog ko, ayan, sunog ko yan. So, hindi ko pino-full, 2.5 lang talaga ako kapag mga maong yung mga pinaplansya ko, ayan, 2.5 yung gamit ko. So, huwag nyong gayahin yun ha, na yung brush ng CR, baka i-brush nyo sa simento, wag, or sa tiles, baka masipa kayo ng amo. Ayan, and then sa damit naman, pagtupi, madali lang naman, paturo lang kayo sa kanya kasi sa amo nyo, kasi minsan iba-iba sila ng style ng pagtutupi. Yung atin, di ba, ganun, and then itupi nilang 3 yan, 3 tupi. Sa atin, di ba, isa lang pag ano, or 2 tupi. Kaya magpaturo kayo kung anong style nila, kasi minsan yung iba is hinahangar lang nila. Sa paglinis ng bahay, sa mop naman, madali lang yung mop namin, pero may ibang mop na mahirap. Ayun yung pag-anuhan nyo talaga, and hindi kami gumagamit ng ano ba yun, floor polisher. So hindi kami gumagamit nun. Nung sa TESDA, pinatesting kami nun gumamit ng floor polisher. Yun yung pinaka mahirap gawin kasi sumasama pati katawan mo. Pag hindi ka nakakaano, mapapatama mo siya sa mga gamit, makakasira ka. Kaya ingat kayo sa paggamit ng floor polisher. And then sa ano naman, sa pagluluto, tuturuan din kayo, madali lang, basta may notebook lang kayo. Ayan, may bago na akong notebook, tinapon ko yung isa kong notebook, and yun is, nandun yung mga OWA ko, yung mga Chinese na mga pangalan. Ngayon, bago na to. Yun kasi may mga kung anong towel yung ilagay sa ganto, ganyan. So, alam ko na ngayon, kaya hindi ko na nilagay dito sa notebook ko. Andito na lang is yung mga luto-luto nila, ayan. Ayan. So, konti lang yung luto-luto nila kasi paulit-ulit lang naman kami. Halimbawa, ngayong Lunes, nag-lemon chicken kami na luto. Sunod na Lunes, ganun uli yung luto namin. So, kada Lunes, yun yung luto namin. Kaya, konti lang yung alam kong luto. And konti lang din yung alam ng amo kong babae. And mostly, nakakakain lang kami ng matino na pagkain kapag nandun kami sa matanda. And yung matanda is nagka-COVID ngayong bukas sana Friday doon kami, kaso nagka-COVID yung matandang lalaki, kaya hindi kami doon makakapunta. So uuwi kami bukas, alam ko na kung ano pagkain namin, chicken, udon, noodles. So ayun yung pagkain namin. And then ano naman, sa bed setting, medyo mahirap siya, pero yung technique doon guys, yung ano niya, yung kumot nun is meron siyang tali sa magkabilaan. And yung cover nun is may tali din. Yun, itali nyo silang dalawa para hindi sila magkahiwalay. Nung una, hirap na hirap ako dyan. Pero nung nakita ko na may tali, hindi na ako nahirapan. Kaya tignan nyo kung nakatali siya or may tali na anuhan. And itali nyo lang. And then, ano pa ba? Sa paglilinis naman, so far okay naman yan. Mani-mani lang siya, mapagod lang talaga ako kapag nagluluto. Ang dami ugat niyan. Maawa na ako sa sarili ko. Ayan. And then, ayun, makaka 11 months na ako. Pagod na ako. And alam nyo ba guys, ngayong araw is ang dami kong palpak na nagawa. Hindi naman, pero kasi lumilipad yung utak ko kasi nga ipapagawa na yung bahay ko ngayong Monday, sa Monday. And alam mo yung wala akong tiwala, ang gulo.
iba pa din pa talaga pag ikaw yung nandun. Pero kasi hindi mo magawa. Kasi nga walang magsusuporta pa sa'yo pag tumigil ka sa pagtatrabaho. Kaya kailangan magtrabaho ka dito and iasa sa kanila. Ngayon mga wala din, hindi mo rin sila maaasahan. Yung paiba-iba ng desisyon and ay nako, ang hirap. And alam niyo ba guys, yung Pacquiao na hinihingi sa akin nung mag-Pacquiao is 180,000, sabi niya. So hindi ako pumayag. Ang nangyari, nagiging arawan na lang, 500 arawan nila kasama pagkain. So ang pagkain daw na sagot ng magpapagawa is tanghalian. So comment kayo dyan kung nakapagpagawa na kayo ng bahay, kung ano nga ba yung style niyan. Kasi bago ako and parang inuuto ako. Alam nyo, yung mama and kapatid ko yung nandun nakikipag-usap sa kontraktor, pero hindi yung kontraktor nakikipag-usap sa kanila, yung hindi nagsasalita. Ang sinasabi lang always is tatawag sa akin. So wala silang magagawa kasi tatawag sa akin. Ngayon nagdidesisyon yung kontraktor, napapa-oo ako kasi wala akong alam. So kahapon sinabi niya na 6 daw sila, tatlong panday talaga, mason ba tawag nun, and 3 helper. So 7 nga dapat. Kinat ko yung isa and sabi niya kasama daw pagkain, doon na sila sa amin titira kasi nga malayo sila, Kawayan sila and Sipalay kami, and it takes 3 hours or 2 hours yung biyahe, kaya hindi sila uuwi. And ayun, sabi nila, sabi ko kung ano lang yung maabutan ng pera ko, hanggang doon lang, tigil kayo, sabi ko ganun. Sabi niya oo. Ang ano naman kasi, sabi ng kapatid ko, kung kasama pagkain, baka hanggang hapunan kasama daw. So tanong ko sa kanya kagahapon kung ano yung procedure sa pagkain. Ang sagot niya lang sa akin is bigas lang daw yung akin and manghingi na lang daw sila ng gulay. Ang labas is parang akin lahat ng pagkain nila, pero hindi na sila manghingi ng ulam. Ang gulay isihingi na lang nila kasi marami kaming mga gulay-gulay na tanim sa gilid. So sabi ko sa mama ko, bigyan sila ng isda kahit every 3 days, bigyan sila kasi marami kaming gulay. And ang sagot ko lang talaga daw is tanghalian. Ngayon ang labas is umagahan, tanghalian, hapunan, and pati kape nila kasama. So ang labas is bigas yung akin, bahala na sila sa ulam. So naawa naman ako kasi mahirap yung buhay nila doon sa Kawayan. Mahirap talaga sila, wala silang pagkakitaan, kampo nga lang yung, alam mo yung nagtatapas sila ng tubo. So naawa ako kahit na maraming panday dyan sa amin, sila yung kinuha ko kasi yung awa ba, kasi nung bata ako, doon ako parati sa kanila nagpupunta, doon ako kapag may fiesta, parang doon ako lumaki na, parang sila na yung naging extended family namin doon kami natutulog, ganyan. Kaya parang sa awa, sila yung kinuha. Ayun, kahit inantay ko na 2 months silang nagawa pa sa ibang bahay, so inantay ko muna sila para lang magawa yung akin. And then, yun nga, nandyan na. So, parang nauto nga ako. So, yung utak ko kanina is lumilipad kasi ang dami kong gustong sabihin sa mama ko and hindi ko magawa kasi andan yung trabaho and hindi sila makontak. Kanina, ang sabi ng amo kong babae, patatas daw iluto. Diba magkatunog yung sweet potato tsaka potato. Ngayon, patatas daw yung iluto. Ang naluto ko is kamote. So, tinawag ko na ngayon siya. 20 minutes pa naman yung steam. Tinawag ko na ngayon siya. Tinakpan ko pa. Surprise. Sabi ko, ma'am, luto na yung pagkain. Tinawag ko siya sa kwarto. Sabi niya, sige. Paglabas niya, pagbukas. Pumunta sa kusina, nakangiti. Jen, ang sabi ko, patatas, hindi kamote. Ay! Parang nashock talaga ako kasi ang laki ng kamote, guys, na niluto ko. Ganto kalaki, oh. And then, ang laki talaga and hindi niya talaga kinain. Sabi ko, hala, napaganon talaga ako, hala. Tapos napatingin yung amo ko sa akin. Tapos napaupo ako sa, alam mo yung, naiinis ako sa sarili ko na hindi ko magawa. Tapos sabi ko, sorry, sabi ko ganun. Hindi ko talaga, akala ko talaga kamote. Sabi niya, sige, lutuin mo uli, magluto ka uli. So niluto ko yung yung patatas kasi nga, igagawin niyang mashed potato, nilagyan niya ng itlog and then kung ano-anong gulay sa gilid. So imbes na 2:00 kanina matulog ako, nahiya ako, hindi ako natulog, naglaban na lang ako ng damit ko para kasi nga nagaantay siya sa mesa ng 20 minutes kasi nagluto uli ako. So naglaban na lang ako ng ng damit ko and then natapos ako mga 2:45 and sabi niya tapos na ako, Jen. So ayun, niligpit ko yung kinainan niya and then pumasok ako dito sa kwarto, nagpahinga ako ng mga 15 minutes and then ayun, sinundo ko na yung bata sa labas. Pag uwi ko na naman, nagkamali na naman ako.
3. So, alam ko na bukas, walang pagkain ako kasi nga, ang kakainin ng bata is pasta. Hindi ako nakasabay ng luto ng kanin ko. So, doon nainis na naman ako. Basta pala ang dami mong iniisip, nakakalimutan mo yung iba. And last, merong tigantong laking noodles. 2 nito para sa hapunan nila. Ang naluto ko 3. Ngayon, di na nila maubos-ubos. Yung kamote na niluto ko na hindi kinain ng amo kong babae, buti na lang naawa tong amo kong lalaki sa akin. Kinain niya yung sobra kalahati ng kamote. Parang hindi na siya makahinga sa busog. Siguro pinilit niya na lang kainin. Ganyan kasi siya pagka nagkakamali ako, inaano niya na hindi ako mapagalitan. So sinasalo niya, kinakain niya yung mga pagkain na nagkamali ako. So ganun yung ginagawa ng amo kong lalaki. And kanina, mamatay-matay na siya sa busog, kinain niya yung kamote aside from mayroon silang pagkain na iba, gulay tsaka tsaka karne. Ayan, so yun, ang dami. Kaya kayo focus talaga, hindi talaga maiwasan, lalo pag yung utak mo lumilipad sa Pinas. Ay, parang naisip ko nga grabe yung sakripisyo ko sa pamilya ko. Ay, ayun lang. So, thank you for watching. Bye-bye. Kahit na-stress ako. Gusto ko pang maglabas ng sama ng loob. Pero 16 minutes na I love you guys. Miss you all.